says, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. His name shall be called Emmanuel, God with us, the root and offspring of David, the Lamb of God, the Good Shepherd, the arm of the Lord, the Rock of Ages, the cornerstone, the author and finisher of our faith. His name shall be called the first and the last, the beginning and the ending, the Alpha and the Omega, the Creator, the great I Am, the Holy One, the way, the truth, and the life, the Redeemer, the Savior, my Lord and my God, Lord of glory, Lord of lords, King of kings, the Almighty God. His name is Jesus Christ. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Isaiah 9:6 says, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. His name shall be called Emmanuel, God with us, the root and offspring of David, the Lamb of God, the Good Shepherd, the arm of the Lord, the Rock of Ages, the cornerstone, the author and finisher of our faith. His name shall be called the first and the last, the beginning and the ending, the Alpha and the Omega, the Creator, the great I Am, the Holy One, the way, the truth, and the life, the Redeemer, the Savior, my Lord and my God, Lord of glory, Lord of lords, King of kings, the Almighty God. His name is Jesus Christ. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved." Isaiah 9:6 says, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. His name shall be called Emmanuel, God with us, the root and offspring of David, the Lamb of God, the Good Shepherd, the arm of the Lord, the Rock of Ages, the cornerstone, the author and finisher of our faith. His name shall be called the first and the last, the beginning and the ending, the Alpha and the Omega, the Creator,
the great I am, the Holy. Ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Amen. Tayo po lahat ay nandito para sumamba sa ating Diyos na buhay. Pwede bang bago tayo mag-umpisa, pwede bang lingunin mo yung katabi mo, tignan mo, batiin mo, ngitian mo? Amen? Hindi pwedeng ito lang yung araw na nagkikita-kita tayo and yet hindi pa tayo nagingitian, hindi pa tayo nagbabatian. Amen po ba? Sa isang buong linggo ay kanya-kanya tayo ng kinakaharap. So pag araw na ganito ay minsan lang tayo nagkikita-kita. So ibigay mo yung matamis na ngiti mo sa kapatid mo sa pananampalataya. Amen ba, church? Amen. This is a day of celebration. Sabi sa salita ng Panginoon, remember the Sabbath day to keep it holy. Sabi pa doon, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen po ba, church? Amen. Sabi dito sa Galatians 17, start natin sa verse 23, sino po ba ang ating Panginoon? Sabi dito, siya ang gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto, siya ang Panginoon ng langit at ng lupa. Amen. Hindi siya nananahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao. Sa halip, siya ang pagbibigay ng buhay, hininga, at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Amen. Ulitin natin, sabi doon, kung sino po ba ang ating Panginoon? Sabi doon, siya ang gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto. Siya ang Panginoon ng langit at ng lupa. Hindi siya nananahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao. Sa halip, siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Amen. So lahat ng meron tayo, wala tayong pagmamalaki sa Panginoon pagkat yung buhay, kalakasan na meron ka ngayon, galing sa Kanya lahat yun. Amen po ba? And sabi dito sa 1 Chronicles chapter 16 verse 25, si Yahweh ay dakila at karapat-dapat papurihan. Siya ay higit sa mga Diyos ng buong sanlibutan. Ang Diyos ng mga bansa ay mga Diyos-Diyosan lamang. Ngunit si Yahweh ang lumikha ng buong kalangitan. Kanya ang kaluwalhatian at karangalan, lakas at kagalakan nasa kanyang tahanan. Amen po ba? Sabi dito, si Yahweh ay dakila at karapat-dapat papurihan. Sa umagang ito, walang ibang karapat-dapat na tumanggap ng papuri pagsamba kung hindi ang Diyos na tumubos sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Tayo po'y tumayo lahat. Church, ibigay mo yung pasasalamat na para sa Panginoon. So umagang ito, nandito tayo lahat para sumamba sa nag-iisang Diyos ng ating mga buhay. Gusto ng Panginoon na sa umagang ito, ang mga diwa natin, ang mga puso natin, ang mga isipan natin ay wala sa labas o wala sa ating mga tahanan. Kung hindi, ang gusto niya ay mag-focus tayo tanging sa Kanya lamang. This is the day of celebration. We will celebrate the goodness and the greatness of God. Lord God, sa umagang ito, nandito kaming lahat, Panginoon, para sumamba, magpuri sa iyo, Panginoon. Lord, Ikaw yung sentro, Panginoon, ng aming pagsamba sa umagang ito. Lord God, baliwala lahat ang pag-aawitan,
kung hindi naman ito iaalay sa iyo, Panginoon. Baliwala ang aming pagtaas ng aming mga kamay, O Diyos, kung hindi namin itataas ito para sa iyo, Panginoon. Lord God, hindi kami maghahandog, Panginoon, ng aming pasasalamat, ng aming mga panalangin, kung hindi naman ito para sa iyo, Panginoon. Kaya sumagang ito, Panginoon, yung aming pagsamba, yung aming papuri, yung aming pasasalamat, ay para sa iyo at para sa iyo lamang, Panginoon. Sa iyo lang namin hinahandog lahat, Panginoon. Ikaw lang, O Diyos, yung Diyos na kinikilala ng buhay na ito, Panginoon. Wala kaming ibang Diyos na naisin, na sambahin, na purihin, na pasalamatan, kung hindi ikaw lamang, aming Panginoon. Diyos na makapangyarihan, Diyos na hindi nagbabago, Diyos noon, Diyos ngayon, Diyos magpasawalang hanggan na hindi nagkukubli, hindi nagkukulang. Diyos na laging nandyan, Panginoon. Ano man yung panahon, ano man yung sitwasyon, ano man yung kalagayan ng aming mga buhay, kailan may hindi ka nagkulang. Lagi kang nandyan para sa amin, Panginoon. Lord God, wala kami ngayon sa araw na ito kung wala yung mga buhay, kalakasan na nanggaling sa iyo, Panginoon. Kaya Ama, ang araw na ito ay bigay mo, Panginoon. Napakahalaga sa amin ang araw na ito para sumamba, kilalanin, O Diyos, magbalik ng papurit pagsamba sa Diyos na tumubos sa aming lahat. Ang aming Panginoong Hesus lamang ang pangalang itatanghal, itataas sa lugar na ito, maging sa buhay ng bawat isa. Panginoon, salamat Lord God, na Ikaw yung Diyos na kinikilala ng aming mga buhay. At wala na kaming ibang Diyos pa na kikilalanin, Panginoon, kung hindi Ikaw lamang, Panginoon. Lord, kikilalanin namin ang pagka-Diyos mo, ang kapangyarihan mo, Panginoon, na Lord, wala kang katulad, na wala nang hihigit at wala nang tutulad pa sa iyo, Panginoon. Wala nang kayang magbigay, Panginoon, ng lahat ng aming naranasan, Panginoon. Walang ibang nagpagaling sa lahat ng aming mga karamdaman kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Walang ibang nag-comfort sa amin sa bawat aming kalungkutan kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Walang ibang nagtawid sa amin sa lahat ng aming mga bigatin o problema sa buhay na aming kinaharap na nagbigay ng tagumpay kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Kaya Ama, salamat na ikaw yung Diyos ng aming mga buhay, Panginoon. Na ikaw yung Diyos na kinikilala ng buhay na ito, Panginoon. Walang-wala kaming magagawa, O Diyos, kung wala ka sa aming mga buhay. Kung kami, O Diyos, ay hiwalay sa iyo, Panginoon. Ang buhay na ito, Panginoon, ay walang patutunguhan kung wala ka, Panginoon. Wala ang lahat, O Diyos, kung wala ka, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, na ikaw yung Diyos ng aming mga buhay, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, wala kaming ibang nais na gawin kung hindi pangalandakan sa buong mundo na mabuti ka, dakila ka, at kailanman hindi ka nagkulang, Panginoon. Na ikaw lang yung Panginoon na itataas namin sa lugar na ito, Panginoon. Na ikaw lang yung aming Diyos na aawitan, pag-aalayan ng aming mga papurit pagsamba sa umagang ito, Panginoon. Na walang ibang sentro, Panginoon, ng gawaing ito, Panginoon, kung hindi ikaw, Panginoon. Ikaw, O Diyos, yung special na panauhin ngayong umaga, Panginoon. Ang aming mga diwa ay sa iyo magfo-focus, Panginoon, sa iyo nakatuon, Panginoon. Kaya Ama, salamat, salamat, Panginoon. Salamat sa lahat ng ginawa mo at gagawin mo pa sa aming mga buhay. Salamat sa araw na ito, nandito kami muli, Panginoon, para ipangalandakan sa buong mundo na ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay kailanmay hindi magbabago, na lagi kang nandyan para sa amin, Panginoon. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Lord, handa kami, Panginoon, natanggapin, Panginoon, lahat, Panginoon, ng blessing and anointing na iaalay mo sa amin, Panginoon. Sa aming pag-aawitan, Panginoon, kasiyahan mo, Panginoon, mula umpisa, kalagitnaan, hanggang matapos ang gawain ito, Panginoon. Wala kaming ibang itataas kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Sa iyo namin lahat iaalay, sa iyo namin lahat ibibigay, yung papuri at pagsamba na karapat-dapat na para sa iyo lamang, Panginoon. Lord,
Ikaw lang, Panginoon, ang maghahari sa lugar na ito. Ikaw ang pag-aalayan namin ng lahat-lahat, Panginoon. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa. Pagpalain mo maging lahat, Panginoon, ng pananambahan na magdiriwang nagpagsamba sa araw na ito, Panginoon. Yung blessing and anointing mo na ibubuhos mo sa bawat pananambahan mo, Panginoon. Nanda naming tanggapin ang lahat ng yon, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong gawain sa amang sulok ng mundong ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat lingkod mo na gagamitin mo, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, na walang ibang makita sa aming mga buhay kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Salamat sa araw na ito. It's a day of celebration of your greatness and of your goodness, Panginoon. Nagsa-celebrate kami, Panginoon, kung gaano ka kabuti, kung gaano ka kadakila sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, O Lord God, sa isang buong linggo, Panginoon, na walang ibang nangalaga, nag-provide, nag-sustain ng lahat ng aming pangangailangan kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Kaya sa araw na ito, sa oras na ito, ginagalang namin ang araw ng linggo. Ibibigay namin yung lahat ng kaya naming ibigay na papurit, pagsambat, pasasalamat na para sa iyo, Panginoon. Pagkat araw mo ito, Panginoon, araw, Panginoon, na binigay mo para ang mga lahat ng mananampalataya mo ay magbibigay sa iyo ng papuri at pagsamba, Panginoon. Na lahat ng ito ay alay namin para sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama. And we're giving it back to you, po Lord God, all the highest praises, glory and honor. Sa tanging pangalan mo lamang, Jesus, ang bawat anak nga po ng Diyos ay pumalakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Isa pa nga pong malakas na palakpak para sa ating Diyos. Hallelujah. God is good. And all the time, amen. Indeed, God is good sapagkat danas naman natin lagi ang kabutihan ng Panginoon. Amen? So this morning, church, ay ibubuhos natin sa Panginoon ng ating mga papuri. Amen? Sa umagang ito, ibubuhos natin ang ating pasasalamat sa Diyos sapagkat siya ay napakabuti. Amen po ba, church? Amen? And I want to read Psalm 66 verse 1. Sabi po dito, sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan, wagas na papuri sa kaniya'y ibigay, awitan siya't luwalhatiin siya. Amen? Today we will celebrate Jesus. We will celebrate His greatness. We will celebrate the goodness and the faithfulness of the Lord. Kaya naman, church, kung handa ka na, maaari mo bang ibigay ang pinakamalakas mong pagsambang palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Come on, church! We will sing to the Lord this morning at hindi natin lilimitahan ang ating mga sarili sa umagang ito. Thank you, Lord. Hallelujah! Come on, church! We will celebrate the greatness of the Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Come on, celebrate. Oh, celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, He is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Oh, celebrate, Jesus, celebrate. Let's celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate.
resurrection of our Lord. He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, He is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. One more time. He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, He is risen. Come on, let's celebrate the resurrection of our Lord. The greatest day in history. Tennis be telling you how rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave. Love eternal, you have won that taste. Shout it out, Jesus is alive. Oh, you're alive, oh God. He's alive. And oh, happy day, Happy day. you wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. And when I stand in that place, free at last, meeting face to face, I am yours, Jesus, you are mine. Sing endless joy, and endless joy, perfect peace. Earth the pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He is alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, forever I am changed. What a glorious day. And so, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. And so, what a glorious day, what a glorious day that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious name that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious way, Jesus. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the
the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever, forever I am changed. Forever I am changed. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Come on, church. Si mga kapatid, sa patuloy nating pagsamba sa pating Panginoon, nawa maibigay natin sa Diyos ang karapat-dapat sa umagang ito. Yes, Lord. Thank you, Jesus, sa umagang ito, O God, na nasilayan namin, Panginoon, ng araw na ito, Diyos. And Lord, naniniwala kami, Ama, na sana Ikaw, Panginoon, yung nag-extend ng bawat hininga ng mga anak mo na narito sa umagang ito. Sapagkat nais mo, Panginoon, na makita kaming muli, O Lord, na magbabalik ng aming pagsamba sa iyo sa umagang ito, O Lord. Thank you, Jesus. It is a day of celebration, Panginoon. It is a day, Panginoon, na we will rejoice, O God, sapagkat napakabuti mo sa aming mga buhay, O Lord God. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Salamat, Panginoon, that we still have the chance, Panginoon, to give you worship, Panginoon, to sing our praises to your name. Thank you, Lord, that we still have the chance, Panginoon, na makadalo sa ganitong gawain mo, Panginoon. Thank you, Jesus, that we still have the life, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Kaya naman, Lord God, this morning, Panginoon, hindi namin titipirin ang aming mga sarili sa pagbibigay ng aming pagsamba para sa iyo, Panginoon. At wala kaming ibang nais, O Diyos, kung hindi, Lord, ang matouch, Panginoon, ang iyong puso, O Diyos. Ang mga awiting ito, Panginoon, ay umabot dyan sa iyong trono, Lord God. Kaya salamat sa pagkakataon na ito, Ama, na meron kaming buhay, Panginoon, upang ikaw ay maalayan, Lord, ng aming pagsamba sa umagang ito, Jesus. Thank you, God. Thank you for your love, Panginoon, and for your mercy toward your people, Panginoon. Kaya nandito kami, Lord God. We came here to worship you, Panginoon. We came here, Panginoon, to give thanks, Lord God, to you, O Lord God, sapagkat sa isang buong linggo, Panginoon, ikaw ang siyang nag-ingat. Ikaw, Panginoon, ang pumotekta, Panginoon, sa bawat isa na nandirito. Kaya kami nandirito, Lord, because of you, Jesus. Kaya naman, Panginoon, touch our hearts today, Panginoon, that we will encounter you, O God, and work within our midst, Panginoon. Thank you, Jesus. Oh, we will continue to worship your name, Panginoon. Come on, church. Don't stop worshiping the Lord sa umagang ito. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, pagkat ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalala. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang. Yes, Lord. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo.
Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Ay, ka lamang, Nais kong ika'y maranasan. tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang Yes, Lord. Ang laman ng puso kong ito ang mamalagi. Come on, church. Raise your voice to the Lord. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Pwede mo ba nating awitin minsan pa? Nais kong ika'y maranasan. Yes, Lord. Yes, Lord, sa'yo lamang, Panginoon. Oh, nais kong ika'y maranasan. Yes, Lord. Tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang Salamat, sasambahin. Sir Jesus. Buong laman Ang puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. buong laman ng Puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso
puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Oh, salamat, Panginoon. Oh, thank you, Jesus. Yes, Lord. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais naming maranasan, Panginoon, sa umagang ito, God. Ikaw lamang, Panginoon, yung pagkilos mo lamang, Lord, yung aming inaasam-asam sa umagang ito, God. Thank you, Jesus. Come on, church, patuloy nating awitan ng ating Panginoon. Let's sing to the Lord the goodness of our God sa ating mga buhay. Naniniwala ako na kung papaano natin inihanda ang ating mga sarili ay ganun din ang ating mga puso sa pagbibigay ng ating pagsamba sa umagang ito sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Lord, napakabuti mo, Panginoon. O napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. Ang napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha'y luluwalhatiin ka. Oh, let's sing. Oh, napakabuti mo. Napakabuti oh, napakabuti mo, Panginoon. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Come on, church, sabihin mo sa Panginoon, o napakabuti mo, aming Diyos Ama. O kami ang iyong likha, Panginoon, magsasabi, O God, kung kaano ka mabuti, Lord, sa amin,
tapat. Come on, church, sabay-sabay nating sabihin sa Panginoon, o napakabuti. Yes, Lord. Mabuti ka, O Diyos. Aming Diyos. Iyong likha'y luluwalhatin ka. Napakabuti mo, pakabuti mo. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. For the last time, church, let's sing it to the Lord. O napakabuti mo. Yes, you are. Mabuti ka, Panginoon. Aming Diyos. Thank you, Jesus. Kaming iyong likha, Panginoon, luluwalhatiin ang iyong dakilang pangalan, O Jesus. Sapagkat mabuti ka, Panginoon. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, Kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Sa buhay ko'y tapat. Sa buhay ko'y tapat. Sa buhay ko'y tapat. Thank you, Lord. Lord, as we think your goodness, Panginoon, hindi naman maiwasan, Panginoon, ma-amaze, Lord God, sa kabutihan mo, Panginoon. Because despite, Panginoon, sa aming pagkukulang, Lord God, ando doon lagi, Panginoon, yung kabutihan mo. Lord, you are open, Panginoon, para kami, Panginoon, ay patawarin. You are so open, Lord God, upang yakapin kami, Panginoon, sa kabila, Lord God, ng aming mga pagkukulang, sa kabila, Panginoon, ng aming mga kasalanang nagawa, Lord God. Lord, yung goodness mo, ando doon palagi, Panginoon. Kaya salamat, Lord God, na nananatili kang mabuti, Panginoon. Ganon din kami sa iyo, oh Jesus. Gusto namin, Panginoon, na mananatili pa rin kami hanggang sa wakas, Panginoon, sa iyong presensya, O Jesus. Kaya hindi kami magsasawa, O Lord, na sabihin, Panginoon, na Lord, napakabuti mo, napakadakila mo sa aming mga buhay, O God. Sapagkat, Lord, ito'y totoo, Panginoon. Totoo ka, Panginoon, and you are alive, Panginoon. You are risen, Panginoon. Kaya thank you, Jesus,
na buhay ang aming inaawitan sa umagang ito. Salamat, Panginoon, na buhay ang aming pinag-aalayan ng aming mga pagsamba sa umagang ito. Kaya naman, Panginoon, tanggapin mo, O Diyos, ang aming pasasalamat, ang aming pagpupuri para sa iyo. Sa iyo lamang namin ibinabalik lahat, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat nga po ng anak ng Diyos magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. So isang mapagpala sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Alam ko na ang bawat isa ay na-bless habang nag-aalay ng pagsambang awitin para sa ating Panginoon. Amen po ba? Kasi talagang kapag bukas ang puso mo, wala kang dala-dala na hinanakit, wala kang iniisip na iba kundi makapag-worship kay God, mararanasan mo yung banal na presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya napakabuti ang ating Panginoon. Tulad nga ng ating kinanta kanina, napakabuti ang ating Panginoon. Hindi siya nagkulang. Kailanman sapat-sapat ang kanyang mga biyaya. Kahit tayo nagkakamali, kahit tayo ay minsan nagkakasala, may kahinaan, mabuti pa rin ang ating Panginoon. Amen po ba? So bago tayo mag-aral ng salita ng ating Panginoon, tayo lahat po yung buko tayo panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa presensya na aming naranasan. Presensya mo na doon po naranasan yung tunay na kapahingaan, Panginoon. Kaya sa wasno, Panginoon, thank you sapagkat kinomfort mo ang bawat isa, kinausap mo ang bawat isa, at hinipo mo ang bawat isa. Kaya sa sandaling ito, Panginoon, nagagalak at natutuwa ang aming puso sapagkat hindi mo binigo yung design ng aming puso na makatagpo ka habang kami ay sumasamba sa iyong dakilang pangalan. Pagpalain mo ang mga salita mo at gawin mong kumilos ang bawat isa para sa ganun, Panginoon, ay patuloy na dadaloy yung pagpapala, yung presensya mo at yung kabanalan mo sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So ang topic po natin ay napakaganda. So bago ko ibigay yung pamagat ng ating topic ay halimbawa, di ba kapag nagpupunta po tayo sa SM, may mga paninda doon na nakalagay yung kanilang price. Ibig sabihin yung tag price nila. Halimbawa yung mantika, yung cellphone, yung damit, may pong labeling kung magkano ang kanilang presyo. So ang pag-usapan po natin ay kahit saan ka mapunta ka man sa ibang lugar, sa Amerika, o kaya sa Canada, hindi mo makikita sa shopping mall ang panindang ito. Walang iba ang kaluluwa ng tao. Amen po. Gaano kahalaga ang kaluluwa ng isang tao? Ito po yung nakakaligtaan po ng mga tao. Hindi nila alam na napakalaga ang kaluluwa ng tao. So ang topic po natin is the value of the soul. The value of the soul. Gaano ang halaga ng kaluluwa. Amen po mga kapatid. Ang kaluluwa po ay ito yung pinakamahal na bagay sa lahat ng mundo. Kahit yung mga mansyon, hindi niya kayang tumbasan ang halaga ng kaluluwa. Sabi doon sa Marcos chapter 8 verse 36 to 37. Marcos chapter 8 verse 36 to 37. Ito po yung ang kaluluwa po ay hindi po kayang presyuhan. Hindi po kayang bayaran ng anumang bagay sa mundong ito. Ganun po kahalaga
ang kaluluwa. Sabi do, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapahamak naman ang kanyang sarili. Ibig sabihin ng mga kapatid na kahit buong mundo nakamit mo ang kayamanan, na natupad mo ang kayamanan, pagsamasamahin mo man ang kayamanang ito, kung ang kaluluwa mo naman ay mapapahamak, ito ay useless. Amen po ba mga kapatid? Sa verse 37, ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Kaya napakalaga po ang kaluluwa. Kaya mas binibigyan halaga ng maraming tao ang pisikal na katawan kaysa sa kanilang mga kaluluwa. So, ibig kong sabihin na mas binibigyan nila ng halaga ang kanilang pisikal na pangakatawan kaysa yung kanilang kaluluwa. Halimbawa, ano ba yung mga ginagawa ng tao para may papakita nila yung pagpapahalaga nila sa kanilang physical na katawan kaysa yung kanilang kaluluwa. Kaya sabi na, nakakalungkot, marami ang nagpasyang mas mahalaga ang buhay na ito kaysa buhay na darating. So, ibig sabihin na kapag nagkakasakit ang tao, nagpupunta sila sa hospital. Konting bubulang, konting sakit lang, konting sipon, konting lagnat. Dahil mahal nila ang kanilang physical na katawan, nagpapacheck up po sila. Kapag marami silang pera, ang ginagawa ng ibang tao is nagpaparitoke sila. Ibig sabihin na talagang pinapaganda nila yung physical na anyo ng kanilang katawan. Yan, nagpapaganda ng, kapag medyo pango ang ilong, nagpaparitoke sila. Kapag medyo pangit ang mukha, nagpapaganda sila sa pamagitan ng yung surgeon. Amen po ba mga kapatid? So, ibig ko sabihin na hindi po masama yon. Kailangan balansehin po natin ang physical at ang ating kaluluwa. Kaya sabi doon na nakakalungkot, marami ang nagpasyang mas mahalaga ang buhay na ito kaysa buhay na darating. Tama ito mga kapatid na, halimbawa, ang tao ay gustong magkaroon ng pera yung kanilang pamilya na iwanan. So ang ginagawa nila is nagpapa-insurance sila. Para secure yung kanilang kamatayan pagdating ng tagdang panahon, kumuha po sila ng St. Peter. So hindi ko sinasabi na masama po, hindi po. Kami po ay, meron po kaming memorial doon sa Ilagan Memorial Park. So kumbaga, pinaghandaan namin kung ano yung mangyayari. Ibig sabihin na kapag namatay na kami, ayaw naming magkaroon pa ng problema yung anak namin. So, nag-iipon kami ng insurance para sa future ng aming katawang lupa. So, yun ibig sabihin. Ano pa? Nagpapa-insurance sila para pag sila ay namatay, hindi na mahirapan yung kanilang mga anak sa pagpapalibing, sa pagbibili ng kabaong. So, yun po yung nakakalungkot na pangyayari. Mas binibigyan nila ng halaga ang buhay na ito kaysa buhay na darating. Hindi iniisip ng mga tao na pagkatapos ng buhay na ito ay meron pang darating. So kailangan tayo mga Kristiyano, mapalad po tayo sapagkat alam natin ang katotohanan. Pinaghahandaan na natin kung yung buhay na darating. Ayaw natin na yung kaluluwa natin ay mapunta doon sa dagat-dagatan ng impyerno. So napagandang halimbawa dito si Moises sa Hebreo chapter 11 verse 25. Si Moises po ay inampun siya ng anak ng hari.
Kumbaga parang prinsipe ang kanyang kalagayan. Pero mas pinili niya na mamuhay siya ng may kabanalan. Inibig pa niyang makihati sa kapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw ng mundong ito na dulot ng kasalanan. So, ibig sabihin na si Moises po ay sinet aside niya yung kaligayahan, yung benefits niya, yung enjoyment niya bilang isang anak bilang napakano sa kaharian. Inibig pa niyang makihati sa kapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw ng mundong ito na dulot ng kasalanan. Sa maraming mga tao na sabi nila, enjoy na lang ang buhay kasi life is short. Gawin na natin, magpakasaya na tayo. Ganon ang ginagawa ng mga tao. Kahit ito ay kaaliwan, kahit ang mga bagay nito ay nagdudulot ng kasalanan, sige, nag-i-enjoy pa rin sila. Kaya si Moises sabi, iniibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng panandaliing aliw ng mundong ito na dulot ng kasalanan. Amen po ba mga batid? Dapat tayo mga Kristiyano, iwaksin na natin yung mga makondong bagay. Nanaisin natin na sa lahat ng ating ginagawa ay matutuwa ang Diyos. Sa lahat ng ating mga plano, sa lahat ng ating ginagawa sa buhay, isure natin na yung mga enjoyment o yung mga kaaliwan na yan ay hindi po ito nagdudulot ng kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Sapagat marami pong kaaliwan na ito ay nagdudulot ng kasalanan. Marami pong mga bagay sa mundong ito na nagdudulot ng kasalanan. Hindi inisip ng mga tao pagkatapos ng buhay na ito, ano kaya ang buhay meron sa kanila. Kaya meron pong two perspective in regards to the value of the soul. Ulitin ko, meron pong dalawang pananaw kung paano pinapalagaan o dalawang pananaw hinggil sa halaga ng kaluluwa. Number one is, how does God value the soul? Paano pinahahalagaan ng Diyos ang kaluluwa? Tingnan natin kung paano inalagaan ng Diyos ang ating kaluluwa. Inalagaan ng Diyos ang ating kaluluwa, tayo naman ay hindi natin inalagaan, dapat hindi po magka-kontra. Kaya sabi doon sa Lucas chapter 15 verse 3 to 10, ang Diyos ay napakahalaga sa Kanya, ang isang kaluluwa. Paano pinapakita ng Diyos na pinapangalagaan niya ang kaluluwa ng tao? Dahil dito sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghaga. Kung ang sinuman sa inyo ay may 100 tupa at mawalan ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iwan niya ang 99 sa pastulan at hanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? So, ibig sabihin na merong, halimbawa sa isang kulungan ng tupa, 100 na tupa, at nakita ng isang pastor yung na nawawala yung isa. Ang ginagawa ng pastor po ay iniiwan niya yung 99 na mabubuti. Ang ginagawa niya is hinahanap at hanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan. Di ba ang tao kapag matigas ang ulo, hayaan mo na yan. Bahala sa kanyang buhay. Kahit anong mangyari sa kasalanan niya, kung siya ay mapariwara. Kasalanan niya kung may masamang mangyari sa kanya.
Ganun po ang ugali ng tao. Pero ang Diyos ay napakamahal sa kanya ang isang kaluluwa. Kung ang pagpatuloy mo sa verse 5. Kapag nakita niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, "Magipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko ang tupa kong nawawala." Balik mo nga sa verse 5. Ayan. Kapag isang kaluluwa ay nakita ng isang pastor, siya ay natutuwa. Kapag nakita niya ang tupa, ay masaya niya itong pasanin. Ibig sabihin lang, nagagalak siya. Nagagalak ang Diyos kapag ang isang kaluluwa na naliligaw ng landas. Kapag ang isang kaluluwa ay napapahamak, tuwang-tuwa ang ating Panginoon. Ang ginagawa niya is tinatawag niya lahat ng kanyang mga kapatid o kanyang mga kapitbahay para i-celebrate sa pagkahanap o yung pagkahanap niya doon sa isang kaluluwa na nawawala. Kaya sa verse 7, sinasabi ko sa inyo, magkaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. Napakahalaga ang isang kaluluwa. Amen po ba? Sinabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit. Dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa, ulitin ko, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit. Dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na di nangangailangan na kailangang magsisi. Ganun po, pinapangalagaan ng Diyos ang isang kaluluwang nawawala. Sabi, higit na kagalakan sa langit. So, ibig sabihin, milyong-milyong anghel ang natutuwa kapag meron pong isang kaluluwa na nagbalik loob sa Diyos. Amen po ba, mga batid? Kaya, ganun po pinapangalagaan ng Diyos ang kaluluwa. Iniiwan niya, sinasakripisyo niya, iniiwan yung 99 na matutuwid at hahanapin niya yung isang naliligaw ng landas na kaluluwa. At kapag natagpuan ang kaluluwa ngayon na naliligaw, milyong-milyong anghel ang nagsasaya, ang nagdidiriwang doon sa kalangitan ng ating Panginoon. Amen po ba, mga batid? So, ibig sabihin na kapag tayo po ay nakaakay, naka-disciple ng isang kaluluwa, hindi lang isang tao ang natutuwa. Hindi lang 10 tao ang natutuwa, kundi milyon-milyong anghel ang nagsasaya doon sa kalangitan dahil sa isang kaluluwa na nagbalik loob sa ating Panginoon. Amen po ba? So, pinapahalagaan ng Diyos ang kaluluwa sapagkat siya ang nagbigay ng kaluluwa sa tao. Kaya pala, pinapangalagaan ng Diyos, inaalagaan ng Diyos ang kaluluwa ng isang tao sapagkat ito ay galing sa Kanya. Sabi doon sa Genesis chapter 2, verse 7. Genesis chapter 2, verse 7. Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Sa madaling salita, ang ating buhay ay galing sa Diyos. Ang tao ay sa lahat ng uri na nilikha ng Diyos, kakaiba ang paglikha niya sa tao. Hindi ito sa pamamagitan ng salita, kundi kumuha siya ng alabok, pinorma niya ito ng isang anyong tao, at noong natapos ng anyo-anyong tao, hininga niya ito sa ilong at nagiging buhay na kaluluwa ang tao. Amen po ba, mga batid? Ang ating kaluluwa
ay galing sa Diyos. Regalo ng ating Panginoon ito. Kaya inalagaan niya. Ayaw niya yung ating kaluluwa na mapahamak lamang sa dagat-dagatan ng impyerno. Ayaw ng Diyos na yung kaluluwa natin na ibinigay sa atin ay magdurusa ng walang hanggan. Sa Mangangaral chapter 12 verse 7. Mangangaral chapter 12 verse 7. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Anumang oras ay pwedeng kunin ni Lord yung ating buhay. Amen po mga kapatid. Anumang oras pwedeng kunin, pwede nating ibalik yung hininga na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya sabi ba dito, upang matukoy ang halaga ng isang bagay, kailangan lamang alamin kung ano ang handang ibigay ng isang tao para rito. Ulitin ko, upang matukoy ang halaga ng isang bagay, kailangan lamang alamin kung ano ang handang ibigay ng isang tao para rito. Amen po. Ano ang handang ibigay ng Diyos para sa mga kaluluwa ng tao? Ulitin ko, ano ang handang ibigay ng Diyos para sa mga kaluluwa ng tao? Sagot is 1 Corinto chapter 6 verse 20. Ano ang handang ibigay ng Diyos para sa mga kaluluwa ng tao? Ang tao is meron pong tatlong meron pong binubuo nito na tatlong elemento. Yung body, soul, and spirit. Yung body natin, ito yung kaha o kaya kahon ng ating kaluluwa. Yung spirit natin ay nakakonekta sa Diyos. At yung kaluluwa ang kaluluwa ay yung narinig nyo na nagsasalita. Ang kaluluwa ay meron pong 5 senses. Yun po yung kaluluwa. Na kapag ang katawang ito ay namatay, yung kaluluwa ay dalawa lamang kanyang pupuntahan. Either langit o kaya'y impyerno. So yung spirit naman, ay ito, depende kung saan ka nakakonekta. Ang spirit mo ba ay spirit ng diablo? Ang spirit mo ba ay spirit ng Diyos? So kapag ang ating spirit ay espiritu ng Diyos, nasusunod natin yung kanyang kalooban. Alam natin yung kalooban ng Diyos. Kung tayo ay, kung yung spirit natin, galing ito sa Diyos. Kaya sabi ito, sapagkat binili niya kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ulitin ko, sapagkat binili kayo sa isang halaga. Sabi isang halaga, ito yung napakamahal na halaga. Hindi po kayang i-compute ng mga mathematician kung gaano kahalaga yung kaluluwa na ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi kayang totalin o kaya i-estimate ang halaga ng kaluluwa na ibinigay ng Diyos. Kaya sabi niya, sapagkat binili niya kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ibig sabihin, gamitin natin ang katawang ito para maparangalan ang Diyos. So, paano po natin maparangalan ang Diyos? Sa pamagitan ng pagsunod natin sa Kanyang mga salita. Sa pamagitan ng paglilingkod natin sa Kanya. Sa pamagitan ng pag-share, pag-i-invite, pag-encourage sa mga kaluluwa na hindi pa nakakakilala sa Kanya. Kaya itong isang halagang ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po. Dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus, nahugasan yung ating mga kasalanan. Hindi na tayo katulad ng dati na makasalanan. Kundi naging bagong anyo na po tayo sa harapan ng Diyos. Hindi na mundo ang ating sinusunod. Hindi na yung kagustuhan ng ating laman ang sinusunod.
Hindi na yung kagustuhan ng ating isip ang sinusunod, kundi dahil tayo ay nilinis na, napatawad na yung ating mga kasalanan, sabi ng Apostol Pablo na gamitin natin ang ating katawan upang maparangalan ang Diyos. Amen po ba mga kapatid? Marami mga tao ang napaparangalan sa kanilang buhay ay ang dyablo. Marami mga tao ang napaparangalan ay yung kanilang sarili. Marami mga tao ay napaparangalan sa kanilang ginagawa, sa kanilang sa kanilang sarili o kaya ay sa kanilang pride o kaya sa kanilang kayabangan. Kaya ito yung ibinigay ng Diyos sa bawat isa na binili tayo ng napakamahal na halaga. Yung isang halaga, ibig sabihin ito yung inialay ng ating Panginoon Jesus ang kanyang buhay para matubos tayo sa ating makasalanan. At ang gustong iparating na Apostol Pablo sa atin ay gamitin natin ang katawang ito. Hindi ang dyablo ang maparangalan, hindi ang sarili mapangalan, kundi ang Diyos lamang ang mabigyan ng karangalan. Amen po ba mga batid? Yung karir mo, dapat ang Diyos ang maparangalan. Yung kayamanan mo, dapat ang Diyos ang maparangalan. Ang business mo, dapat ang Diyos ang maparangalan. Amen po ba? Kasi may mga nagdinegosyo na nandadaya sila. Kulang yung kanilang mga timbang ng kanilang mga tinda. O kaya yung mga maraming pera, instead na magtanim sila sa gawain ng ating Panginoon, ginagamit nila ito para sa hindi magandang bagay. So kailangan ang ating buhay gamitin po natin para sa ikakarangal ng ating Panginoon. Amen po ba? Yung pag-aaral mo, yung dapat ang Diyos lamang ang maparangalan. Sa Gawa chapter 20, verse 28. Gawa chapter 20, verse 28. Labis nila 28 sa verse 28. Ingatan ninyo ang iyong sarili at ang buong katawan, sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo sa iyong pag-iingat. Ulitin ko, ingatan ninyo ang iyong sarili at ang buong katawan, sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng dugo ng kanyang anak. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng dugo ng kanyang anak. Sabi yung iglesia is sa atin yun. Alagaan natin ang ating sarili sapagkat tinubos tayo ng dugo ng kanyang anak. Amen po ba mga batid? Ingatan ninyo ang iyong sarili at ang buong katawan. Ingatan ninyo ang iyong sarili at ang buong katawan. Bakit? Sapagkat ang katawang ito ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos. Ayaw ng banal Espiritu ng Diyos na saulain natin o kaya lasunin natin o kaya bigyan natin ng kinakagargahan natin ng mga vices sa katawang ito. Sapagkat ang Espiritu Santo ng Diyos, ito ay banal. Alis ang banal Espiritu ng Diyos kapag marumi itong templong ito. Amen po ba mga kapatid? So sa ating part, how do we value the soul? So ang Diyos ay pinakita niya talagang na pinapalagaan niya ang kaluluwa ng tao.
Biro nyo, para maligtas lamang, para matubos lamang ang kaluluwa ng tao, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para hindi mapahamak ang kaluluwa ng tao. So sa ating part, how do we value the soul? Dapat nating maunawaan na walang anuman sa atin sa mundong ito na mas mahalaga kaysa ating mga kaluluwa. So ibig sabihin na walang bagay na pinakamahalaga sa mundong ito kundi ang ating kaluluwa. Amen po ba? Hindi yung magkaroon ka ng magagarang, mamahaling sasakyan. Hindi yung magkakaroon ka ng million o kaya billion saving accounts sa bangko. Kundi bilang Kristiyano, sabi dapat nating maunawaan na walang anuman sa atin sa mundong ito na mas mahalaga kaysa ating mga kaluluwa. Amen po ba mga batid? Walang papantay at walang katulad. Walang higit pa ang kalagaan ng ating kaluluwa. So habang nandito tayo sa lupa, alagaan natin ang ating kaluluwa sa pamagitan ng pagpapakain natin ng salita ng ating Panginoon, sa pamagitan ng pakikipag-fellowship natin sa Kanya, sa pamagitan ng paglilingkod sa Kanya, sa pamagitan ng pagpapagamit natin ang katawang ito sa gawain ng ating Panginoon. Amen po ba? Huwag priority ay maging mayaman. Huwag maging priority ay dadami ang iyong property. Huwag ang priority ay makilala ka sa mundong ito. Kundi ang pinakamahalaga sa atin kung paano natin iligtas ang ating kaluluwa. Kung paano ang ating kaluluwa ay makarating doon sa kaharian ng ating Panginoon. Amen po ba mga batid? Balikan po natin sa Mark chapter 8 verse 36 to 37. Marcos chapter 8 verse 36 to 37. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Useless po ang kayamanan ng mundo ito kung ang kaluluwa mo naman ay mapapahamak. Kahit marami ka, kahit milyonaryo ka, kahit sikat ka sa mundong ito, kahit marami kang property, ikaw yung pinakamayaman sa buong mundo, kung ang kaluluwa mo naman ay mapapahamak, useless ang mga yon. Kaya bilang mga Kristiyano, pangalagaan natin ang ating kaluluwa. Kung hindi tayo mag-iingat, magiging sobrang abala tayo sa mga bagay sa mundong ito na nakakalimutan natin kung ano ang mas mahalaga. Tama ito na kapag nakafocus ka sa isang bagay, naging busy ka sa isang bagay, makakalimutan mo na kung ano yung mas mahalaga sa iyo. Kung ano yung tinututukan mo, kung ano yung nakafocus, kung ano yung araw-araw na ginagawa mo, doon mo binibigyan ng halaga. Halimbawa yung negosyo mo, nakita mo na kumikita, so nakatutok ka na lang gumagawa ka ng paraan. Yet nakakaligtaan mo naman yung ating kaluluwa. Kaya ang pinaka-importante sa bawat isa sa atin ay maglingkod sa Diyos. Amen. Yung italaga mo ang buhay mo sa Kanya. Na habang panahon, habang may oras, maglingkod tayo sa Kanya. Para sa ganun ay ma-identify natin at malalaman natin na ito pala ang pinakamahalaga. Hindi yung mga kayamanan sa mundong ito. Kung tayo po ay abala sa paglilingkod, ma-identify mo at malalaman mo na ito yung pinakamahalagang bagay na dapat po natin gawin. Meron pong magandang halimbawa dito sa Lucas chapter 10 verse 38 to 42. Lucas chapter 10 verse 38 to 42. Ito po si Martha at saka si Maria. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Martha. Sa pagpatuloy mo, brother.
at ng kapatid niyang si Maria. Ito, meron pong dalawang magkapatid, si Maria at saka si Marta. Nagpunta si Jesus at ang kanyang mga alagad doon sa kanilang bahay. At ng kapatid niyang si Maria. Naupo ito sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. So, ibig sabihin na si Maria talagang nag-commit siya na umupo sa paanan ng ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin, sinadya niya yung kanyang oras na makinig sa pangangaral ng ating Panginoon. Sinadya niya na makipag-fellowship sa ating Panginoong Jesucristo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Ang pinili po ni Marta ay gawain, yung pagtatrabaho, yung pag-asikaso niya sa ating Panginoong Yesus at ang kanyang mga alagad. Ibig sabihin na nakafocus siya doon sa kung ano yung may paglilingkod niya sa kanyang mga bisita. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. So, ibig sabihin sa paghahanda, yung paghahanda ng pagkain, pagluluto, lahat kung paano niya iset yung table setting. Talaga gusto niyang maganda yung presentasyon ng pagkain na ihahain niya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya't lumapit siya kay Jesus at dumaing. Panginoong, baliwala po ba sa inyo na pinapabayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihin nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Pagpatuloy mo, hanggang 42 yan. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi alisin sa kanya. Sabi si Marta, nakafocus siya sa mga material na bagay. Nakafocus siya sa trabaho. Gusto ni Marta na ma-appreciate siya ng Diyos. Kaya pinapaganda niya yung table setting. Gusto ni Marta na ma-appreciate siya ng Diyos. Kaya pinapasarap niya yung kanyang niluluto. Gusto ni Marta na ma-appreciate ng ating Panginoon Jesus sa pagluluto at paghahanda ng pagkain. Pero ang ating Panginoon ay hindi niya binigyan ng halaga. Ibig sabihin na hindi iyon ang mas mahalaga. Kundi ang mas mahalaga ay yung pinili ni Maria na umupo sa paanan ni Jesus. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalisin sa kanya. So, ibig sabihin, si Maria ay nakafocus sa mga spiritual na bagay. Si Marta na po nakafocus sa mga physical na bagay. Kaya kinumpara ni Jesus nung nagrereklamo si Marta, sabi niya, Panginoon, bakit pinapabayaan ako ng aking kapatid? Sabihin niyo sa kanya na tulungan naman niya ako kasi pagod na ako. Pero sagot ng ating Panginoon, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalisin sa kanya. Amen po ba mga batid? Kung meron tayong oras sa pagtatrabaho, kung meron man tayong oras sa social media, kung meron man tayong oras sa ating negosyo, kung meron man tayong oras sa pakikichismis natin, kailangan natin maglaan tayo ng oras para sa ating Panginoon. Amen po ba? Yun po ay mahalaga sapagkat nakakatulong ito para lalong tumatag yung ating faith, para lalong mapalapit po tayo at madagdagan, magiging closer po tayo sa Kanya. Amen po ba mga batid? Kung hindi tayo mag-iingat, ibig sabihin yan, tama ito na kung nakafocus ka sa material na bagay, pag hindi tayo mag-iingat, mapapalayo po tayo sa Diyos. Amen po. Ang diablo talagang gumagawa ng paraan para mapalayo tayo sa Diyos. Kaya sinasabi ko, Sister Tess, yung meron kaming konting negosyo, huwag mong i-focus yung ano mo dyan, yung oras mo dyan. Maglaan ka. Maglaan ka ng hindi mo i-focus ang oras mo dyan. Dapat
maglaan ka para sa Diyos. Hindi tayo tinawag ni Lord diyan. Hayaan muna si Lord na magpapala, ang magbigay ng pagpapala sa negosyong iyan. Amen po ba? Maging sa trabaho natin, kailangan ang priority natin ay maglingkod sa Diyos. Kapag ginawa po natin napipiliin natin yung mga spiritual na bagay, ang Diyos ang magbigay ng pagpapala sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kapag inuna natin, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag hinanap natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, hindi na natin habul-habulin ang pagpapala, kundi ang pagpapala ang hahabol sa atin. Amen po ba? Kaya kayo mga estudyante, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Pagdating ng tagdang panahon, bibigyan niya kayo ng magandang trabaho. Amen po ba mga kapatid? Kaya kung hindi tayo mag-iingat na katulad ni Marta, napagod siya, nagreklamo siya, kinorekta siya ni God. Alam mo Marta, sabi niya, mas maganda yung ginawa ni Maria kaysa yung ginawa mo. Kaya gano'n ang tao. Dahil sa sobrang busy, pwede siyang mapalayo sa Diyos. Pwede siyang manlamig sa Diyos kasi wala na siyang time sa gawain ng Diyos. Wala na tang time sa mga spiritual na bagay. Magiging sobrang abala tayo sa mga bagay sa mundong ito na nakakalimutan natin kung ano ang mas mahalaga. So, kailangan ang pinakamalaga sa atin ay yung paglago ng ating spiritual na pamumuhay. Yung kaluluwa natin, i-sure natin na makakarating doon sa kaharian ng ating Panginoon. Kapag hinayaan nating mangibabaw ang mga bagay ng mundong ito, hindi natin kapag hinayaan nating mangibabaw ang mga bagay sa mundong ito, hindi natin mapagbunga ng ganap ang ating buhay. Tama ito, ibig sabihin na hindi tayo magmamature, hindi tayo magmamature kapag nangingibabaw ang mga bagay-bagay sa mundong ito. Dapat priority ang gawain ng Diyos. Priority ang mga spiritual na bagay. Sabi doon sa Lucas chapter 8 verse 14. Maraming mga Kristiyano ganoon ay nangingibabaw yung kaabalahan nila. Nangingibabaw yung mga hinahabol nila, yung mga bagay-bagay sa mundong ito. Kaya ang nangyari is hindi sila nagbubunga ng ganap. Lucas chapter 8. Ang mga nahasik naman sa may matinik na damuhan ay ang mga nakinig sa salita ng Diyos. Ngunit nang tumagal, dadaig sila ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Dahil dito, hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ito, may mga Kristiyano na nakarinig sila ng salita ng ating Panginoon. Pero dahil sa alalahanin sa buhay, dahil sa pagkaabala sa mga makaundong bagay, kaya hindi sila nagbubunga ng ganap. Hindi nila natatamasa yung salita ng Diyos na kanilang narinig. Hindi nila naranasan yung blessing ng salita ng ating Panginoon. Kaya sabi doon, hindi nahinog ang kanilang mga bunga. So, ibig sabihin, hindi nila napakinabangan yung bunga sapagkat hindi nahinog. So, ibig sabihin, hindi hinog kapag isang bungang kahoy o yung saging, pinitas mo na hindi nahinog, wala kang pakinabang doon. So, ganoon yung mga tao, mga Kristiyano na punong-puno ng alalahanin sa buhay. Nakadepende sila sa kanilang nakikita. Nakadepende sila sa sitwasyon nila. Dapat tayo mga Kristiyano nakatuon at nakadepende po tayo yung pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya sabi mo, kahit pamakamtan natin ang buong mundo, magwawakas pa rin ang buhay na pisikal.
Tama ito na makamtan mo ng mundo, pero physical natin, lilisan at lilisan, mamamatay at mamamatay. Ang mga bagay sa mundong ito ay temporary. Amen po ba? Yung buhay natin ay temporary lamang. Kaya dapat magtuon tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Amen po ba kapatid? Dapat magtuon tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Last verse is 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 18. 2 Corinthians chapter 4 16 to 18. Kaya't hindi kami nasisira ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Napaganda na dapat wag tayong tumingin sa mga bagay na nakikita. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kaya't hindi kami nasisira ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Itong katawan natin ito ay nanghihina. Ang katawang ito ay nadi-discourage. Ang katawang ito ay nanlulupaypay. Ang katawang ito ay nanghihina. Ang katawang ito ay nai-stress. Ang katawang ito ay nabibigo. Pero sabi ni Apostol Pablo, kahit sila ay nasisiraan ng loob o kaya ay nanghihina, nanlulumo sila sa kanilang nakikita. Nanlulumo sila sa satisfasyon na kanilang nararanasan. Nanlulumo sila sa paninira. Nanlulumo sila sa mga maling akala. Sabi ni Apostol Pablo, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Amen po ba? Kaya napakahalaga na sa pamagitan ng pagbabasa natin ng salita ng Diyos, rooted tayo sa salita ng ating Panginoon. Kahit anong pagsubok ang ating pinagdadaanan, lumalakas ang ating espiritu araw-araw. Pakainin natin ang ating espiritu sa pamagitan ng kanyang mga salita. Amen po ba mga kapatid? Magbasa ng kanyang mga salita, mag-meditate, may devotion, i-commit natin ang ating sarili sa Diyos. Sa verse 17, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Ang mga pangyayari sa mundong ito ay mga temporary lamang. Amen po ba? Ang problema, temporary lamang yan, kaya wag mong seryosohin. Ang pagsubok, temporary lamang yan. Pagsubok, aalis yan. Amen po ba mga kapatid? Kaya sabi niya, ang bahagya at panandali, ang kapighati ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Sabihin na kapag ang ating paningin, itinuon natin sa kapangyarihan ng Diyos, sabi po Apostol Pablo, magbubunga ito ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kapag lagi nating pinangawakan ang salita ng Diyos, nagpapasakop tayo sa kapangyarihan ng Diyos, nagtitiwala sa Kanya, magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Amen po ba? Ang kahirapan natin sa mundong ito ay temporary lamang yan. Ang kalungkutan natin sa mundong ito ay temporary lamang yan. Yung stress mo na naranasan, temporary lamang yan. Amen po ba? Kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos, i-commit natin ang ating sarili sa Kanya. Ang kapalit ng kapighatian, iba't ibang kapighatian na ating naranasan, magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Amen po ba? Sa verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita. Amen po ba? Ibig sabihin yung di nakikita, ituon mo kay Jesus. Ituon mo sa kaharian ng Diyos. Kapag itinuon mo ang paningin mo sa nakikita, sa sitwasyon mo, talagang manghihina ka. Amen po ba? Huwag nating ituon ang ating sitwasyon huwag nating ituon kung ano yung ating sitwasyon natin.
ituon natin na may magagawa ang Diyos. At hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Panandalian lang, temporary lamang. Ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. So i-focus po natin ang ating paningin sa kaharian ng Diyos. Sapagkat doon sa kanyang kaharian, nandun na lahat yung ating pangailangan. Doon sa kaharian ng Diyos, andun yung araw-araw nating pangangailangan. Huwag mong tingnan yung kalagayan ng mundong ito. Huwag mong titignan yung kalagayan ng negosyo mo. Huwag mong titignan kung anong kalagayan ng anak mo, kundi tingnan natin, ituon natin ang ating paningin sa mga bagay na hindi nakikita. Amen po ba? Bigyan nga natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Kaya dapat magtuon ang tao sa mga bagay na hindi nakikita. Yun po yung kahalagaan ng the value of the soul. Napakalaga ang ating kaluluwa. Sapagkat ibinigay mismo ng Diyos ito. Binayaran ng Diyos ang ating kaluluwa. Kaya, in response natin is pangalagaan natin ang ating kaluluwa. Amen po ba? Tayo lahat po ay tumayo, tayo po ay kumanta ng pagsambang awitin para sa ating Diyos na buhay. Panginoon, maraming salamat po sa kaluluwa na pinagkulo mo sa amin. Thank you, Lord, sapagkat ang kaluluwang ito ay nanggagaling sa iyo. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang pinapangalagaan mo ang aming kaluluwa. Nais mo ng kaluluwang ito ay may kasiguraduhan na aharap sa iyong kaharian. Kaya thank you, Lord, sa mensahe mo ngayong gabi na napakalaga ang kaluluwa. Kahit pagsamasamahin mo man ang kayamanan ng mundong ito, hindi niya kayang tumbasan ang kaluluwa. Salamat po, Panginoon. We glorify your name, Lord God. Napakabuti mo, Lord God. Thank you sa pagmamahal mo. Thank you, Lord God. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Minsan pa. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan kong ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Minsan pa kung meron lamang 1,000 buhay. Kung mayroong lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king
nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Natatanging kayamanan ko. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Salamat po, Panginoon, kung bibigyan mo kami ng 1,000 buhay, Panginoon. Lahat ng iyon ay ibibigay po namin bilang pagsamba, bilang pasasalamat namin sa iyo. Lord, dahil napakalaga kami sa iyong harapan, natatanging kayamanan namin na ikaw ay papurihan, na ikaw ay sambahin, Panginoon. Thank you, Lord God, sa pagmamahal mo sa amin. Thank you, Lord, sapagkat ipinamalas mo kung gaano kami kahalaga sa iyo, Panginoon. Kaya thank you, Panginoon. Isang kagalakan po namin at isang karangalan na patuloy na pinaparanas mo ang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you, Lord. Napakabuti mo, napakadakila mo sa aming buhay, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat ang tanging alay po namin sa iyo. Dalangin ko po, O Diyos, ang mga kapatid kong ito na i-priority nila ang hanapin ang iyong kaharian, Panginoon. I-priority nila, Panginoon, ang mga spiritual na bagay, hindi sa mga makundong bagay, Panginoon. Sapagkat, O Diyos, sabi nga doon sa Mark chapter 8, verse 36, kahit makamtan namin ang buong kayamanan ng mundo, kung aming kaluluwa naman ay mapapahamak, Panginoon. Di bali, Lord God, di bali kami ay mamuhay ng simple. Di bali, hindi kami kilala sa mundong ito, Panginoon. Di bali, hindi kami kilala ng lipunang ito. Ang malaga sa amin, Panginoon, ay kilala mo kami. Ang malaga, Panginoon, ay nakasulat na yung aming buhay doon sa aklat ng buhay, Panginoon. Nakasulat na yung aming pangalan doon sa aklat ng buhay, Panginoon. Thank you, Lord God. Napakabuti mo, napakadakila mo sa bawat isa. Panginoon, tulungan mo kami na ang response po namin sa pagpapahalaga mo sa aming mga kaluluwa ay gamitin po namin ang katawang ito na ikaw lamang yung maparangalan, Panginoon. Sa aming pag-aaral, sa aming trabaho, sa aming pakikisalamuha, sa araw-araw, Panginoon, gamitin po namin ang aming katawang ito na ikaw lamang ang siyang maparangalan, Panginoon. Thank you, Lord God, at higit sa lahat, maglaan po kami ng oras na maupo sa iyong paanan. Nakatulad po ni Maria, na ito yung pinaka the best, Panginoon, na gagawin ng isang tao.
ay yung magkaroon ng ma-encounter ka namin, magpahinga sa iyong presensya. At Lord God, at magkaroon po kami ng devotion, laan ang aming oras sa aming paglilingkod, maglaan ng oras para sa mga spiritual na activities, Panginoon. Salamat po ng marami. Alam ko po, Diyos, na nangusap ka at na-fulfill yung puso ng bawat isa sa amin, Lord God. Salamat po at pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Habang kayo po ba ay nakikinig, ay nagre-reflect kayo sa inyong mga sarili. Napakahalaga sa harapan ng Panginoon yung kaluluwa ng bawat isa. Amen po ba? Kanina sabi ko, Lord, salamat pagkat sa dinami-dami ng tao ay isa ako sa mga pinili mo na sumampalataya sa iyo. Hindi aksidente ng bawat isa sa atin ay pinili ng Diyos, kung hindi ay mahal ng Panginoon yung ating mga kaluluwa. Amen po ba? Amen. Ayan. Ngayon po ay dadako tayo sa pagbabalik ng ating mga tithes and offering. Ang pagbabalik natin sa ubasan ng Panginoon ay it's a way of our worship to God, na tayo ay cheerful giver, na tayo ay nagagalak na nagbabalik sa ubasan ng Panginoon. After all, lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. Amen po ba? So wala ang lahat ng meron tayo mula dun sa ating mga kalakasan, mula dun sa ating kinakain araw-araw, na ipro-provide na susustain yung pangangailangan natin kung wala ang Diyos na nagbigay ng lahat ng yun. And in return, dapat marunong din tayong magbalik sa Panginoon. Amen ba, church? So tayo po ay mag-march forward para po sa ating mga tithes and offering ngayong umaga. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. JM, halika dito. Pag-pray natin si JM sa susunod na Saturday, Sunday na yung kanyang board exam. And pag-pray din natin yung ating tithes and offering. Pag-pray natin siya na itala na dati ng Panginoon yung pangalan niya sa mga papasa. Amen ba, church? Amen. Tayo po tumayo lahat. Pastor, sikat pray. Yan. Aming Diyos na mga pangyarihan, salamat sa umagang ito. Kailanman hindi kami magsasawa na Ikaw ay purihin, sambahin sa aming mga buhay, Panginoon. Pagkat ganun na lang na napakabuti mo sa bawat isa, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, as we lift our hands to JM, Panginoon, iunat natin yung ating mga kamay kay JM. Ama, sa pag-unat ng aming mga kamay, tanda o Diyos ng aming pagpapala sa kanyang nalalapit na board exam, Panginoon. Lord God, walang ibang nagbigay ng karunungan, ng wisdom and knowledge na kailangan ni JM sa kanyang board exam kung hindi Ikaw, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ang mga anak mo ay pangako mo sa kanila na hindi mo sila gagawing, we will not be the tail, but we are the head, Panginoon. Na hindi kami magiging buntot, kung hindi kami ay yung magiging ulo. Yun yung pangako mo, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, ngayon pa lang, Panginoon, ay alam namin na nakatala na ang pangalan ni John Mar Valdez sa mga passers, Panginoon, ng magte-take ng medtech exam, Panginoon. Lord, hindi yun aksidente, bagkus ay pabor mo yun sa mga tinawag mong mga lingkod mo, Panginoon. It's your great
favor, Panginoon, and it's great honor na sa lahat ng aming makamtan sa buhay na ito, sa iyo at sa iyo namin ibabalik ang karangalan, Panginoon. Pagpalain mo si JM sa araw ng exam, Panginoon, yung 2 days na exam niya, sa Saturday and Sunday, Panginoon. Lord, maging maganda yung kanyang kalusugan, maging gayon din ang weather, maging maganda, Panginoon. Maging, Lord, ingatan mo siya, Panginoon, physically and spiritually, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na lahat ng kanyang na-review, Panginoon, ay ipapaalala mo sa kanya lahat sa araw ng examination niya, Panginoon. And ngayon pa lang, Panginoon, we claim the complete victory, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Na ikaw, O Diyos, yung aming katagumpayan, Panginoon, sa anumang aming gagawin, Panginoon. Anuman yung talento na binigay mo sa amin, ay ibabalik namin sa iyo at sa iyo ang karangalan, Panginoon. Cover JM, Panginoon, with your precious blood, Panginoon, and with your thy presence, Lord God, na sa araw na iyon, Panginoon, hanggang sa lumabas ang resulta na nakatala ang pangalan ni JM sa mga pastors, Panginoon, Lord, kami at kaming buong pamilya, maging si JM, Panginoon, ay wala kaming ibang ibabalik sa iyo kung hindi ang karangalan, ang kapurihan at ang pasasalamat, pagkat ikaw lahat ang may akda nito, Panginoon. Ikaw ang lahat ng nangialam ng lahat ng ito, Panginoon. Mula pa lang doon sa kanyang pagre-review, ikaw nang nag-provide at nag-sustain ng kanyang pangangailangan. Hanggang sa matapos ang exam, Panginoon, wala kang ibang gagawin sa buhay ni JM kung hindi ang pagpapala at ang karangalan ay sa iyo lang namin nararapat na ibalik, Panginoon. Salamat sa lahat ng ito, Panginoon, maging sa aming mga tithes and offering ngayong umaga, Panginoon. Sa iyo nagmula ang lahat, Panginoon, yung aming source of income, anuman yung aming kinabubuhay, ikaw ang nag-provide ng lahat ng ito, Panginoon. And in return, Lord God, gusto rin naming ibalik, Panginoon, yung pagpapala na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Para sa ganoon ay pagpalain mo rin ang iyong ubasan, ang iyong church sa lugar na ito, Panginoon. Ama, kailan may hindi kami magsasawa na maglingkod sa iyo, Panginoon. Kailan may hindi kami magsasawa na sasamba at magbibigay ng parangal at pasasalamat namin sa iyo, Panginoon. Pagkat kailan may hindi ka nagsawa na kami ay alagaan, na kami ay ingatan, na kami ay i-provide, i-sustain yung aming pangangailangan, na ikaw yung lagi naming takbuhan at hindi kami nabibigo kapag kami sa iyo kami tumakbo, kailan may hindi mo kami binigo, kailan may hindi mo kami pinabayaan. Bagkus, Panginoon, lahat ng mga pangako mo ay tinutupad mo at nararanasan namin sa buhay na ito, Panginoon. Kaya Ama, salamat po, Panginoon. Pagpalain mo yung aming mga tithes and offering, Panginoon. I-multiply mo para sa ganun ay may maghamit sa iyong ubasan. Maging gayon din, Panginoon, sa aming mga source of income. Ikaw ang bahala na magbalik sa amin ng siksik, liglig at umaapaw pa na pagpapala, Panginoon. Sa aming pansamantalang paghiwalay sa umagang ito, Panginoon, nagagalak kami na nalaman namin na napakahalaga sa iyong harapan ang bakaluluwa ng bawat isa, Panginoon. Kung gaano mo pinapahalagaan ang aming mga kaluluwa, gayon din kami, Panginoon, na hindi masayang ang buhay na ito na pinahiram mo sa amin. Kung hindi gagamitin namin sa kiluluwalhati ng iyong pangalan, gagamitin namin para ipangalandakan ang iyong mabuting balita na merong Diyos na tagapagligtas, na sino mang tumanggap, sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi mapapahamak, Panginoon. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Lord, ibigay mo nga yung protection mo, paggabay mo, pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, maging yung pamilya na aming kinabibilangan. Hawakan mo lagi na meron kaming magandang kalusugan, Panginoon. Huwag mong hayaan na kaming mapahamak o datnan ng anumang matinding sakit karamdaman, bagkus laging nandun yung pag-iingat at paggabay mo, protection mo sa bawat isa sa amin. Para sa ganon, masigla kami muli na nandito sa susunod na linggo para minsan pa paglingkuran pa, para minsan pa sambahin at purihin ka sa lugar na ito, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, at sa iyo lang namin marapat na ibalik lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila, pagluwalhati at walang hanggang pasasalamat sa nag-iisang Diyos na kailanmay hindi nang iiwan. Bigay nga po natin ang malakas na palakpak para sa Kanya. God bless po sa bawat isa.